Are you okay? Sa lahat na nagtatanong, boses ni Clarence ang pumaibabaw. Ngunit hindi para sa kanyang tanong na yon. Sinundan ng mga mata niyang tinitingnan nito. Nakatingin ito kay Emma na siyang mabilis na lumapit sa kanya. Hindi nito inalinta ng bubog na nagkalat sa sahig. Nakasandal lang ito at hindi napansin ng nakausling malaking salamin dahilan upang masugatan to sa gilid ng kaliwang paa. Tumingin siya kay Emma. Miss Sofia, okay ka lang? Nasugatan to pero siya pa rin ang inaalala. Ang mukha nito'y puno ng pag-aalala. Chinek siya nito kung may sugat ba siya pero hindi nito nakikitang sugat na meron siya. Sugat na unti-unting lumalaki. Sugat yon sa kanyang pagkatao. Clean the mess. Utos ng photographer sa mga staff na nandoon. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. Let's take a break. Bumalik tayo kapag okay ng lahat. Especially you, Sofia. Sigaw ng photographer na halatang dismiyado sa kanya. Nag-guilty siya. Hindi dapat ganun ang nangyari kung pinagbuti niya lamang ang kanyang trabaho. You are distracted, dagdag ng photographer na halatang naiinis. Tumingin din ito sa gawin ni Clarence na nakatitig sa kanya. Nagpipigil na hawakan siya. Nagkatitigan silang dalawa. May gusto siyang sabihin pero na-interrupt yun nang may isang staff na pumagitna sa kanila. Hanggang sa tuluyan na siyang umiwas sa mga tingin ng lalaki. May staff na sumaklolo kay Emma para linisin at lagyan ng bandage ang sugat nito. Samantalang minabuti niyang pumunta sa van para mapag-isa. Pero hindi naman siya hinayaan ni Clarence. Nasa loob siya ng van, nasa driver's area naman ito. Nakakabinging katahimikan ang namayani sa kanila ng ilang saglit. Hanggang sa basagin nito yon. Are you really okay? Tanong nitong nilingon siya. Hindi siya sumagot. Hindi niya alam ang sasabihin. Hindi niya matingnan ito sa mga mata. Baby, talk to me. Eka nito nagsusumamong boses. Parang sasabog ang dibdib ni Sofia. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng ganun ngayon. Normal pa ba siya? Normal bang pagselosa niyang assistant niya nang walang ibang inisip? Kung hindi ang kapakanan niya? Si Clarence, normal bang pagdudahan niya ito? Batid niyang wala namang ginagawang masamang lalaki. Pero bakit ganun na lang ang puyos ng selos sa kalooban niya? Hindi alam ni Emma na may relasyon sila ni Clarence. Kaya kung maglalandi man ito sa lalaki wala itong kasalanan. Maganda din si Emma. Simple. Kapag pinagtabi ang dalaway bagay ang mga to. Clarence, are you tired of me? Tanong na lumabas sa kanyang bibig. Ang boses niya nanginginig sa pinipigilang iyak. Kunot noo itong tumitig sa kanya. What's with that question, Sofia? Just answer me please. Pagod ka na ba sa relasyon natin? Pagod ka na bang tinatago ko dahil sa trabahong meron ako? Pagod ka na bang mahalin ang katulad ko? No. Mabilis na bali nito sa sinasabi niya. Kailanman, hindi ako mapapagod na mahalin ka, Sofia. Yes, nakakapagod ang sitwasyon nating dalawa. Sa una, hindi ko maintindihan, but seeing you smile because of that profession, tinanggap ko't hindi ko pwedeng sirain ang kasiyahan na yon. Umarap ito sa manibela. But you, as a person, hindi ako kailanman mapapagod sa pagmamahal sa'yo. Mahal kita at mamahalin kita hanggang sa handa ka ng ipaglaban ako, laban sa karir mo o sa ano paman. Aniya. Maging ito ay gumaralgal ang boses. Assurance sa mga katagang yun ng lalaki pero bakit siya biglang napaiyak? Bakit hindi niya mapigilan ng mga luha sa pagpatak na parang ulan? Napahikbi siya, nataranta naman si Clarence. Mabilis niyang umalis sa driver's area at pumasok sa kinaroonan ng babae. Agad niya itong niyakap. Walang pakialam kung nasan sila. She just need to hug her tight. Kahapon pa niya napapansin na may nagbago sa babae pero hindi niya mabatid kung ano yon. Ayaw rin naman ito na magsalita, kaya hindi niya alam ang gagawin pa. Baby, tell me, what is your problem? Pinilit niyang alamin, ngunit tumiling lang ito mula sa pagkakaduktok sa kanyang dibdib. Paano ko malalaman kung hindi mo sasabihin? Paano ko maiwasang masaktan ka kung hindi ko alam? Lalong napahagulhol si Sofia. It's not you, Clarence. It's me. Sarili kong problema. Usal nito, lalong umiyak. Dahil siya nangyari, minabuting kikansela ang shoot na yon. Dinahilan ni Clarence na masama talagang pakiramdam ni Sofia. Walang nagawang photographer at staff nito kaya nireschedule na lamang ang shoot. Una nilang iniatid si Emma na nakabenda ng mga nasugatang paa. Inalalayan to ni Clarence dahil medyo malalim ang sugat nito sa paa. Iniiwas ni Sofia ang mga mata sa mga to. Ayaw niyang dagdagan ng nararamdaman na selos. Pilit kinukumbinsi na nagiging gentleman lang ang kasintahan sa babae. Nang pauwi na sila, ay naging tahimik siya. Hindi gaya ng dati na nagkukwentuhan sila ni Clarence ng kung ano-ano, mga bagay na pwede nilang pagkwentuhan.
dahil silang dalawa lang naman. Hindi naman alam ni Clarence kung paano pawiin ang nararamdaman ni Sofia. Lalo na't ayaw nitong magsalita. Sabay silang umakyat sa kanilang mga unit, sabay pero hindi gaya ng dati. I want to take a rest. Eka ni Sofia. She gets what she wants. Ayaw nito na nandun siya. Okay, eka niya. She wants space. Ayaw niyang ipagsiksikan ng sarili dito. Gayon kila may pinagdaanan tong hindi masasabi. Gusto naman niyang alamin ay naghihintay na lamang siya para mag-open up ito. Kapag ready na tong kausapin siya. Hinintay niya itong makapasok sa unit nito. Nang sumarang pinto'y saglit siyang nanatili doon at nakatitig lamang sa saradong pinto. Kung sana pwede niyang basahin ang nilalaman ng isipan nito. It will be easier for him. Samantalang nakasandig lamang si Sofia sa may pinto pagkalapat nun. Hindi niya na nagawang humakbang pa. Bumigay na muli siya. Lalong sumamang pakiramdam niya at napaiyak. Dumausto siyang pasalampak sa sahig. Niyakap niya mga tuhod at dinukdok ang mukha doon. Inasahan kasi niya na si Clarence ay pagpipilitan itong samahan siya doon na hindi ito papayag sa gusto niya. Sinabi niyang gusto niyang mapag-isa pero ang totoo, gusto siyang samahan siya nito. Ganun naman ang mga babae, hindi ba? Minsan kabaliktaran naman talagang gusto nila. Gusto niyang lambingin siya ni Clarence, pilitin siyang pasayahin. Pero minabuti nitong lumayo na muna. Kasalanan mo, Toma, kaya ako ganito. Piping paninisi niya sa ina. Nagkakaganon lang naman siya dahil sa kasalanan ng ina na pilit niyang ibinabaon sa limot. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang kinakain ng kasalanan na yon. I'm retiring. Si Benedicto na namamahala sa kumpanya simula ngayon. Hindi na nagulat si Sofia ng isang araw. I-anunsyo yon ng ama. Salo-salo sila sa hapag ngayon. Umuwi ang mga tot naroon silang lahat sa mansyon. Napatingin si Sofia sa kanyang ina. Sosyal na pinunasan itong mga labi ng napkin na hawak. Hinihintay niyang magiging reaksyon nito pero wala. Siguro rin sabi ng aman tungkol sa balak na yon kaya hindi na ito nagulat. Are you sure, anak? Tanong ni Nana. Napatingin ito kay Benedicto na maariing nakatitig din sa ina nito. Hindi mapakali si Nana dahil sa talim sa mga mata ng apo. Yes, ma. It's time for us to enjoy ourselves. Tumingin si Mr. Argente sa kanyang asawa. Ngumiti naman ito dito na parang isang mapagmahal na asawa. Nagdesisyon si Mr. Argente na magretiro para bigyan ng panahon ang buhay na mag-asawa nila ni Mrs. Argente. Batid niyang napabayaan niya yon. Oo, laging kasama niya ito sa kung saan siya pumunta. Pero mas inuna pa rin niyang trabaho at lagi itong naiiwang mag-isa. Pinunan niyang kakulangan sa material na mga bagay. Nakalaunan ay pinagsawaan nito. Kayang-kaya ni Benedicto at Clarence na pamahalaan ang iiwanan kong posisyon. Pahayag ng ama na siyang nakapukaw sa kanyang atensyon. Napalingon si Sofia sa paligid. Speaking of Clarence, wala ito ngayon. Simula nung may nangyari sa shoot ay hindi na nagpapakita si Clarence kay Sofia. Ilang araw na bang nakalipas? 2. Pero bakit tila buwan na yon? Bakit nagawa siyang hindi puntahan ni Clarence? Maging ang pagdating na amay binaliwala nito, gayong close ito sa kanyang ama. Napatingin siya sa kinakain. Nawala na siya ulit ng gana. Hindi lang dahil sa inang kumakakilos ay parang walang malaking kasalanan na nagawa ko hindi dahil sa isiping iniiwasan pa rin siya ni Clarence. Excuse me, Anya. Hindi na kayang manatili doon. I need to go. Kararating mo lang, Sofia. Tumingin siya sa ama. Pa, pasensya na. I really need to go. Mabilis siyang umalis. Nagpahatid na lamang siya sa driver ng ama. Para makauwi ka agad. Kumatok siya sa unit ni Clarence nang nandun na sa gusali. Nakailang katok na siya pero walang sumasagot. Talaga bang binabaliwala siya nito? Pinindot niya ang code nang mabuksan niya kagad na nilibot niyang mga mata sa loob. Halatang walang tao dahil kay organisado ng lahat. Walang anumang kalat na parang ilang araw din nawala doon ng lalaki. Agad siyang umalis na natantong wala ito. Nang nasa unit na siya tinawagan niyang lalaki. Pero naka-off ang phone nito. Iti-text ni sana to nang mapansin na may deleted text siya doon. It was 2 days ago. Dahil ba sa galit niya ay wala sa loob na nidelete niya ang text nito na hindi malang nababasa. Nagtipa siya. Where are you? Alam niyang off ang phone ng lalaki. Whether dahil ayaw siyang makausap or busy to. Sana yung huli yon dahil mas matatanggap niyang abala ito. Kaya wala ito ngayon. Sa sumunod na mga araw ay walang lalaki. Hindi nagparamdam sa kanya. Nasa shooting siya pero ang isipan niya ay nasa malayo.
Buti na lang at kayang-kaya niyang dalhin ang sitwasyon. Naging motivation niya sa pag-iyak ang mga bumabagabag sa kanyang pagkatao. It was a wrap. Pero habang tumatagal, parang ayaw niya nang umuwi sa unit niya. Wala na kasing Clarence na naghihintay sa kanya pag-uwi. Naglalakad sila sa hallway ni Emma na mapansin niyang may nakalagay sa harap ng kanyang pinto. Mabilis siyang naglakad at kinuha yon. Umaasa siyang galing kay Clarence ang punpun ng bulaklak na yon. Miss Sophia, pero mas lalo siyang nawala ng ngiti sa mga labi ng mabasa kung kanino galing yon. Mula yun sa isang tagahanga. Take this with you, Emma. Aniya, binigay ang bouquet. Hindi yun ang kailangan niya. Nasa na ba si Clarence? Ginagawa ba nitong hindi pagpapakita para ma-miss niya ito? Well, nagtagumpay na to. Miss na miss niya ng lalaki. Dahilan upang hindi siya makafocus sa trabaho. I need a vacation, request niya sa kanyang manager. Tinaasan siya nito ng kilay. Alam mo may mga prior work ka pa, hindi basta-bastang magbabakasyon ka. Dahil gusto mo, Sofia, may mga kontrata. I know, tatapusin ko sila. After that, I want to take a break. Pagkatapos niyang kausapin ng manager niya at ang agency, nagtungo siya sa kumpanyang pag-aari nila. Wala siyang pakialam kung makilala siya ng mga tao doon o pagchismisan siya. Katulad ng sinasabi ni Benedicto, kailangan niyang makausap ang kapatid. Miss Sofia, namimilog ang mga mata ng kausap na sekretary ni Benedicto nang makaharap siya. Is Benedicto there? Ho? May appointment po ba kayo, Miss Sofia? Umiling siya. Hindi na sana kailangan yon. Pero dahil tinago nilang anak din siya ay wala siyang magawa kundi makiusap. Hindi rin talaga siya dumadalo. Kahit siya, anong event sa kumpanya. Dahil siguro wala naman siyang interest doon. Wala, but can you tell him I'm here? For sure he would like to see me. Ho? Nasa meeting ho kasi si Sir Benedicto. Napalunok siya. Is there anyone to talk to? Bukod kay Benedicto, how about Clarence? Magbabaka sakali lang naman siya. Naroon naman talaga siya para tanungin si Benedicto kung nasaan si Clarence. Wala na siyang pakialam sa magiging reaksyon ng kapatid niya. Ho? Isang linggo na pong wala si Sir Clarence dito. Ha? Nasa business trip ba? Lumapit sa kanyang sekretary ni Benedicto. Dahil favorite ko po kayo, sasabihin ko pong dahilan. Bakit bigla siyang kinabahan habang hinihintay ang sasabihin nito? Mr. Perez resign po. Wala na siya dito sa kumpanya. Tama bang narinig ko? She resigned? Why? Nagtatakang humarap si Benedicto sa kapatid. When did you have a concern on what's happening to our company? Bigla kayatang naging interesado. Nakataas ang kilay na tanong ni Benedicto. Sa mukha nito'y halata na para bang hindi ka panipaniwalang concern niya dito. Of course I am. Ano tingin mo sa akin? Alam natin na ikaw at si Clarence ang pinagkakatiwalaan ni Papa dito. Well, I didn't take his resignation. If he needs time, I'll give it to him. But I'm not letting him resign. Nakagat niya ang labi. Buti naman, nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Pero nangangati pa rin ang sistema niya na malaman kung bakit nawala na lang si Clarence na walang pasabi. Wala nga ba? Naalala na naman niya ang deleted text sa phone niya. Naalala niya kung kahit napahapyaw lang nun inabasa niya. Pero wala, hindi niya maalala. Minsan kasi ay impulsive siya sa nagiging desisyon at mga kilos. For sure ay nagpapaalam sa kanya si Clarence. Hindi to basta-bastang mawawala. If you are concerned about him, I am not. Mabilis niyang saad para pabulaanan ang iniisip ng kapatid. Dahil sa paglilihim ay literal na lang talaga na i-deny niya ang ugnayan nila ni Clarence. Hindi pa siya handa na malaman ng pamilya nila yon. Napatitig sa kanya si Benedicto after niyang sabihin yon. Wala ito naging reaksyon. Wala rin namang problema sakaling malaman ng mga tong relasyon nila ni Clarence. Ang problema talaga ay siya. Takot siyang aminin sa mga tong totoo. Benedicto, what I mean is, napatigil siya. Gusto sana niya magpaliwanag pero hindi siya pinansin ng kapatid. Naupo ito tumutok ang mga mata sa monitor ng computer nito. Ilang saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Why are you still here, Sofia? Ano ba talagang pinunta mo dito? Umangat ang tingin nito sa kanya. Sa lubong ang mga kilay, hindi kasi siya tuminag sa kinatatayuan. Napalunok siya. I came to visit you, of course. Aniya, hindi ka panipaniwala. I'm not buying it. May kailangan ka pa bukod sa idinadahilan mo. Ang pagbisita sa akin at pagtatanong kung nasaan si Clarence. Do you need money? Inirapan niyang kapatid. Aalis na. Eka niya, iniwanan niya na ito dahil mukhang naistorbo nga niya ito. Nang umalis siya ay nakakuha na naman siya ng atensyon ng mga empleyado.
Bukod kasi sa hindi siya nagpapakita sa kahit na anong okasyon sa kumpanya, ay talagang si Benedicto lang ang kilalang anak ng kanilang ama. Not because she was hidden. Ayaw niya lang talagang makonect doon. She wants her own identity as an A-list actress, not an heir to a well-known company. Hindi rin siya maghahabol ng share sa kumpanya ng ama. She will earn her own money and build an empire. She was planning to build an agency where she produced A-list actresses like her at nakikita niyang sarili na magiging successful sa sariling sikap. Miss Sofia, may nagpapabigay po. Eka ni Emma nang dumating siya sa meeting place nila. Gusto niya mag-shopping kaya inaya niya ito. Hindi sila sa mall pupunta kundi sa ilang boutique shop na kilala na siya at may security. Nagtaka siya dahil siya inabot nitong bulaklak. Kanino galing? Ani ang tinanggap din naman. Sinuri niya kung may card pero wala. Ngumiti si Emma. Nakita ko lang sa harap ng unit mo, Miss Sofia. Nga pala, nai-deliver ko ng gusto mong vase sa unit mo. Natahimik siya saglit habang nakatitig sa bulaklak na yon. Thank you, kapag dakay eka niya. Let's go. Aniya, tinabala niyang kanyang sarili sa pagsha-shopping. Hindi man niya talaga kailangan ng mga bagong wardrobe ay bumili siya. It's her therapy lalo na kung may mga bumabagabag sa kanya. Emma, samahan mo muna ako dito sa unit. Eka niya kay Emma nang mailagay na nitong pinamili sa kanyang closet. Kumuha siya ng wine at in-offer yon. Promise, hindi ka malalasing dito. Aniya. Nagtaka naman si Emma dahil ngayon lang siya ulit inaya ni Sofia. Sige, Miss Sofia. Eka niyang binaba ng bag sa sofa. Just sit down. I'll get us some wine glass. Do you want to order something too? Hindi kagad nakasagot si Emma. Medyo nawiwirduhan siya sa boss niya. Napatanong siya sa sarili kung problemado ba to. Napapansin niya yon pero hindi niya ito maitanong. Hindi naman kasi apektado ang trabaho nito ng nakaraan. Napansin niyang kinuha nitong phone at tumawag. I ordered chicken wings for us. Masarap sa alak. Pagkabalik kay Eka nito, napangiti na lang siya dito. Hindi niya matanto kung okay ba ito o hindi. Pero lamang na meron itong problema batay sa madalas na pagbuntong hininga nito at pagtitig sa telepono. Binuksan ito ang wine, nagsalin to sa 2 baso at inabot nitong isa sa kanya at kaagad na tinungga nito ang wine. Hindi pa man niya naiinom ang kanya ay nagsalin na muli ito sa baso. Miss Sofia, nag-aalala niyang tawag dito. Tumingin naman ito at ngumiti. Okay, natigil siya sa pagtatanong nang tumunog ang doorbell. That's our food, eka nito. Get it for me please. Ano yung inabot sa kanyang card nito at may kasamang 200. It's for the tip, yan lang ang cash ko. Tumango siya, kinuha kagad yun at tumayo. Salamat po, saad niya sa delivery man nang makuha lahat ng order ni Sofia. Nagulat siya sa dami nun. Ang sabi nito'y chicken wings lang pero may mga side dishes pang nandun. Gaya ng fries at burgers at mas nabatid niya na may problema ng amo dahil sa pagkain na yon. Nag-stress eating ito kapag may problema. Nilapag niyang pagkain sa center table. Nakaupo si Sofia sa sahig. Napansin ang kanyang kalahati na kaaga nitong ininom. Kain na muna tayo, Miss Sofia. Mas nakakalasing kapag walang laman ng tiyan. Eka niya, inihanda sa harapan nitong mga pagkain. Mga tanting ni Sofia kay Emma. Ngumiti siyang ngunit puno ng lungkot ang mga mata. Mahirap ba akong mahalin? Nagulat si Emma sa tanong na yon ni Sofia. Hindi siya nakasagot kung kaya tumawa to. Siguro nga no, kahit nasabihin niyang hindi, siguro nga mahirap mahalin ang gaya ko. Napaawang ang bibig ni Emma sa sinabi ni Sofia. Mahirap mahalin Nino? Sino tinutukoy nito? May boyfriend ba to? Mas nagulat si Emma sa sumunod na sinabi ni Sofia. I tried to hide my feelings pero hindi ko kaya, Emma. Akala ko hindi ako mahuhulog sa kanya pero mahal ko siya. I love him na kahit nasubukan kong pagkatiwalaan siya at huwag magselos ay hindi ko magawa. Sinubukan ko naman na hindi magselos pero kasi napalunok si Emma. Hindi niya inaasahan yon. Matagal niyang kasama si Sofia pero hindi niya alam na may tinatago pala tong pag-ibig. At alam niya na hindi yon artista. Hindi kaya totoo ang chismis tungkol dito? Yung anak ng isang negosyante? Napailing siya. Imposible, parang may mali. Muli itong tumawa. Ano ba tong pinagsasabi ko? Lasing na yata ako, Emma. Don't mind me. Let's eat. Kumuha to ng chicken at kagad na nilantakan yon. Sunod-sunod ang pagsubo nito na parang gutom na gutom. Walang pakialam kung artista to. Doon natanto ni Emma na simpleng tao lang din ang hinahangaan niyang artista. Hindi niya mapigilang mapangiti dahil siya nakikita. Umupo siya sa tabi nito at sinabayan ito. Hindi na muli itong nagsalita.
Tinutok nitong sarili sa pagkain, maging siya'y sumubo lang ng sumubo. Let's sing, may latest video kay machine ako. Eka nito, kahit na medyo pasuray-suray nagawa nitong i-connect ang machine sa malaking TV nito, nagsimula itong kumanta. Pasigaw at wala sa tono itong kumanta. Natawa si Emma, hindi naman pala nito nasalo lahat nung magpaulan ng Diyos ng katangian. Obviously, Sofia couldn't sing. Niwala ngang matamaan itong nota pero pinalakpakan niya ito nang matapos to sa kinakanta. It's your turn, eka nitong inabot sa kanyang mikropono. Kinuha naman ni Emma yun at namili ng kanta. Kumanta siya ng kanta ng sikat na singer. Help Me Get Over You, ang kantang yun para sa ex niya na nang iwan sa kanila ng kanyang anak. Puno ng emosyon ang pagkakanta niya. Biniyayaan siya ng magandang boses kaya hindi siya nahiyang kumanta. Hindi nga niya namalayan na paluha na pala siya. Pero kung siya'y lumuluha, si Sofia naman ay humihikbi na. Miss Sofia, okay ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Nilapitan ito. Inabot niya rin ang tissue box para ibigay dito. Nasasaktan ako, Emma. I missed him but I pushed him away. Humagulhol ito. Agad niya itong inalo sa pamamagitan ng paghagod sa likod nito. Halata naman na nasasaktan ang boss. Artista to at nakikita niya kung paano to sa taping. Pero ang pag-iyak nito ngayon ay ibang-iba sa pag-arte. Nasasaktan talaga to. Hinayaan niyang umiyak sa Sofia. Hindi niya to iniwanan kahit inabot na siya ng halos gabi doon. Lalo na sa pinakamahinang pagkatao ng boss niya. Sa totoo lang ay thankful siya dahil nakilala niya si Sofia. Nagkaroon ng direksyon ng buhay niya kahit na papano. Dahil sa tulong nito, nabibigyan niya ng magandang kinabukasan ng kanyang anak. Nang makatulog na si Sofia sa kwarto nito ay naglipit siya ng kanilang kalat sa sala. Hinugasan niya na rin ang mga ginamit nila. Nang ilagay niya na yon sa lagayan, napansin niyang couple cups at glasses doon. Hindi niya binibigyang pansin noon pero ngayon ay nagsisink in sa kanyang katotohanan. May kinikita si Sofia, hindi sa labas kundi sa sarili nitong unit. Napatingin siya sa suot niyang indoor sleeper, malaki yun at patid niya na para sa isang lalaki yon. Sumilay ang multo ng ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang kilala niya na kung sino yon. Pero mananatiling tikom ang kanyang bibig. Ano man ang dahilan kung bakit hindi pwedeng ilabas ang relasyon ng mga to, ay irerespeto niya. Lihim na lang siyang i-cheer ang mga to. Kaya pala ganun siya mag-alaga, eka niya nang lumabas na sa unit ng boss. Bumalik ka na kaagad, Clarence, may naghihintay sa'yo. Nakangiti niyang eka. I told you, I will not do it, eka ni Clarence. Nagpupuyo siya ng galit dahil sa karap. That's why you resign? Akala mo ba mapipigilan mo mga plano ko kahit na mag-resign ka? I polished the way for you pero anong ginagawa mo? Sinira mong lahat ng plano ko. Tumawa si Clarence. It's been days since she was captured. Not a hostage or kidnapped person. Dahil hindi naman iba sa kanyang lalaki na sa harapan at kausap ngayon. Yun lang, hindi siya makaalis dahil gusto siyang bigyan ng leksyon dahil sa ginawa niya. Kahit na anong gawin mo, hindi ako magpapagamit sa'yo. You have been out of my life since I was born. Huwag kang bumalik na parang walang nangyari. Singal niya dito. Nanilisik ang mga mata niya. Gusto niyang kumawala pero may nakahawak sa kanyang mga tauhan nito. Anak, kinilabutan siya sa tawag nito sa kanya. Kailanman ay iisa lang ang kinikilala niyang ama at yun na yung tumayong ama niya sa kabila ng hindi naman siya tunay na anak. Don't call me that. Wala kang anak at hindi mo ko magagamit, Mr. Del Mundo.